Industriya ng pangingisda, kung saan ang asul na karagatan ay siyang nagbibigay ng kasaganahan at nagsisilbing pundasyon ng ating buhay. Gayunpaman, kung hindi mag-iingat at may mangyaring aksidente, maaari itong kumitil ng buhay ng mga mangingisda. Ang panganib sa kaligtasan dulot ng gawaing pangingisda ay kapag ang isang mangingisda ay nasugatan, nagkasakit, nagdusa ng mga epekto pagkatapos ng paggamot o nawalan ng buhay dahil sa trabahong pangingisda. Upang maprotektahan ang kaligtasan at ang buhay na mahalaga, dapat na alam ng mga dayuhang manggagawa sa industriya ng pangingisda ang mga pamamaraan sa pag-iwas sa aksidente para sa kaligtasan. Mula ngayon, titingnan natin ang mga kadahilanan ng panganib sa bawat proseso ng mga operasyon ng pangingisda at mga sitwasyon kung saan nangyari ang mga aktwal na aksidente. Sa mga pamamaraan ng pag-iwas sa mga aksidente sa trabahong pangingisda, may dalawang pangunahing uri ng mga gawain na tatalakayin. Ang pangingisda gamit ang mga barko at ang pangingisda sa mga palaisdaan. May 4 na uri ng pangingisda sa bangka na tatalakayin mula ngayon. Pangingisda gamit ang coastal trap, pangingisda ng gillnet, pangingisda ng stonets, at pangingisda sa coastal line gamit ang lambat. Kung titingnan ang rate ng aksidente ng mga pangingisda sa nakalipas na 5 taon, ang coastal trap fishing ay 6.50%, ang offshore net fishing ay 11.64%, at ang gillnet fishing ay 5.41%, at sa kaso ng anchoring o stonenet fishing, ang rate ng aksidente ay 9.20% sa coastal waters at 8.74% sa tabing dagat. Mas mataas ito kaysa sa average rate na aksidente sa industriya. Kung titingnan natin sa madaling sabi ang kalagayan ng pangyayari ng aksidente ayon sa uri ng sasakyang gamit sa pangingisda, ang pinakakaraniwang aksidente sa pangingisda sa coastal trap ay ang mahulog, maipit at ang mahampas. Gayunpaman, ang pinakamatinding uri ng aksidente ay ang mahampas at maipit. Sa kaso ng pangingisda gamit ang gillnet, ang pinakakaraniwang aksidente ay ang pagkahulog na sinusundan ng pagkaipit at mahampas, ngunit ang pinakamalubhang aksidente ay pagkaipit at ang mahampas. Sa pangingisda gamit ang stonets, ang 3 uri ng aksidente sa uri ng pagkakasunod-sunod ng mahampas, mahulog at maipit ay humigit kumulang na 75% ng lahat ng aksidente. Sa proseso ng trabaho, napag-alaman na ang lahat ng uri ng aksidente ay madalas na nangyayari sa gawaing pangingisda at nagdudulot ng malaking pinsala na maituturing na lubhang mapanganib. Susunod, ang pinakakaraniwang aksidente sa pangingisda sa offshore gamit ang lambat sa pagkakasunod-sunod ay maipit, mahampas at sakit. Napag-alaman din na ang aksidente na mahampas ay ang pinakamataas. Ang mga pangunahing uri ng aksidente ng pangisdaan sa coastal trap, gillnet, deep net at offshore type net fisheries ay ang mga sumusunod. Sa kabuuan, 7 uri ng aksidente ang pinakamadalas mangyari: maipit, mahampas, madulas, mahulog, mabunggo, mahulog sa tubig, electric shock, kakulangan sa oxygen, at masuffocate. Kahit sa industriya ng pangingisda, ang isang mas ligtas na lugar ng trabaho ay maaaring malikha sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpigil sa mga salik sa panganib na maaaring madaig ng mga individual, tulad ng kawalan ng edukasyon tungkol sa kaligtasan, kawalang ingat, hindi pagsusuot ng kagamitang pangproteksyon at pagtansya ng pagod. Ngayon, alamin natin ang mga dahilan ng panganib at mga kaso ng kalamidad sa bawat proseso ng pangingisda sa barko. Una, tingnan natin ang pangingisda gamit ang coastal trap. Maaaring mabawasan ang mga aksidente sa pangingisda kung iiwasan ang mga dahilan ng peligro at aalamin ang mga halimbawa ng kaso ng aksidente. Ang proseso ng pangingisda gamit ang coastal trap ay binubuo ng 7 yugto tulad ng sumusunod. Kapag nagsasagawa ng pagsasaayos ng barko,
May panganib ng pagkadulas pagtama sa nakausling istruktura o maipit sa mabibigat na bagay habang nagtatrabaho o gumagalaw sa masisikip na espasyo ng deck at silid ng makina. Bukod dito, ang paggamit ng hindi pamantayang kagamitan o kasangkapan sa pagkukumpuni ay maaaring magdulot ng maling paggana ng makina. Kapag naghahanda para sa paglayag, may panganib ng pagdulas, pagkadapa, pagkakaipit o pagkahulog dahil sa madulas na sahig, alon o paggalaw ng barko. Bukod dito, maaaring magdulot ng sakit sa kalamnan at buto ang paulit-ulit na gawain sa lambat at may panganib din ng aksidente dulot ng pagkawala ng konsentrasyon. Maging maingat at siguraduhing sumusunod sa mga alituntunin sa kaligtasan. Kapag naghahanda para sa pag-alis o pangingisda, kailangang mag-ingat dahil may panganib na matisod sa mga gamit pangisda o mabagsakan ng mga ito habang gumagalaw sa loob ng barko. Kung hindi malinaw ang visibility, may panganib ng banggaan sa pagitan ng mga barko, pagkapinsala, paglubog o pagkahulog sa tubig na maaaring humantong sa isang malaking aksidente sa karagatan. Ang pangingisda ay may panganib na maipit sa winch, matamaan ng gamit pangisda o mahulog sa labas ng barko, pati na rin ang panganib ng matamaan ng gamit pangisda o lubid at mahulog habang isinasagawa ang pangingisda. Sa pagproseso at pagkarga ng huli, may panganib ng pagkahulog sa nakabukas na fish hatch habang nagtatrabaho sa deck o matisod sa nakausling bahagi dahil sa madulas na sahig. Bukod dito, ang paulit-ulit na trabaho sa masisikip na espasyo ay maaaring magdulot ng mga injuries sa kasukasuan at kalamnan kaya kailangang mag-ingat. Sa proseso ng pagpasok sa daungan at paghahanda para sa pagdiskarga, maaaring bumaba ang antas ng atensyon dahil sa mahabang oras ng pangingisda na nagpapataas ng panganib ng aksidente sa dagat, kaya't kinakailangang mag-ingat. Kapag nagbababa ng huling isda, may panganib na maipit o mahulog habang dumadak sa istruktura ng deck o sa pagitan ng barko at pantalan, kaya mag-ingat at maghintay hanggang maging ligtas ang sitwasyon. Kapag gumagalaw, mag-ingat dahil maaaring madaling madulas o mahulog dahil sa madulas na deck at pag-alog ng barko. Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga panganib sa pangingisda gamit ang coastal fish traps. Ngayon, titingnan natin ang ilang mga kaso ng aksidente sa kaligtasan. Sa pangingisda gamit ang coastal fish traps, mayroong 5 pangunahing uri ng aksidente: pagkadulas, pagkakaipit, pagkahampas, pagkahulog at iba pang mga kaso. Upang maiwasan ang mga aksidente, tulad ng pagkahulog sa deck habang nagtatrabaho dahil sa pag-alog ng barko o pagdulas sa mga byproduct o maagos na tubig habang hinahawakan ang huli, kinakailangang mapanatili ang matatag na posisyon bilang paghahanda sa pag-alog ng barko at regular na linisin ang mga dumi sa deck. Ang mga aksidente sa pagkakaipit ay malulubhang insidente na may panganib ng kamatayan o matinding pinsala. Sa pangingisda gamit ang coastal fish traps, ang proseso ng paghilan ng lubid at pagtanggal ng bitag ay inuulit sa mahabang panahon, kaya may panganib na maipit ang katawan sa lifting device. Dahil dito, siguraduhing tandaan ang mga pag-iingat sa paggamit ng lift at palaging suriin ang lokasyon ng emergency stop button na malapit sa kagamitan. Sa pangingisda gamit ang coastal traps, maraming aksidente ang nagaganap dahil sa pagkasira ng lubid dahil sa tensyon na maaaring tumama sa mga manggagawa o dahil sa hindi tamang operasyon ng nagiging sanhi ng biglang pagtalbog ng fish trap. Dahil dito, kailangang maingat na obserbahan ang pagbabago ng tensyon sa lubid at kagamitan habang ginagamit ang lift at tiyaking may sapat na distansya sa pagitan ng kagamitan at ng mga manggagawa upang mapanatili ang kaligtasan. Ang mga bangkang pangisda sa coastal trap fishing ay may maraming lalagyan ng buhay na isda at maraming aksidente ang nagaganap dahil sa hindi maayos na pamamahala ng mga takip nito. Madalas ding mangyari ang mga insidente kung saan ang mga tao ay nasasabit sa mga kagamitan sa pangingisda at nahuhulog sa dagat o sa pagitan ng mga barko at pantalan. Ang pagkuha ng gamit sa pangingisda ay tumutukoy sa proseso ng paghahanap ng nawalang fish trap sa pamamagitan ng paghagis ng kawit sa tinatayang lugar ng pagkawala at paghila nito sa ilalim ng dagat. Kapag nagsasagawa ng pagkuha ng gamit sa pangingisda, maaaring magkaroon ng mataas na tensyon sa lubid na maaaring magdulot ng aksidente na makahampas.
Mayroon ding panganib ng pangalawang aksidente kung ang lubid ay mahigop papunta sa propeller. At natutunan na natin ang pangingisda gamit ang coastal trap. Ngayon, aalamin natin ang pangingisda gamit ang gill net. Ang proseso ng pangingisda gamit ang gill net ay binubuo ng kabuuang 7 yugto tulad ng nasa itaas. Kapag nagpapanatili ng barko sa pangingisda gamit ang gill net, maaaring madulas dahil sa alon at tubig sa sahig o matisod sa nakausling bahagi o gamit pangisda. Bukod dito, maaaring masugatan dahil sa hindi tamang paggamit ng dekuryenteng kagamitan, pataga ng talim ng makina o matamaan ng tumilapong talim o martilyo. Dapat mag-ingat sa lahat ng oras. Sa paghahanda sa paglalayag, siguraduhin hindi madulas, mahulog o malaglag sa tubig habang sumasakay o bumababa mula sa barko at sa paglo-load ng fishing gear sa deck. Bukod dito, mag-ingat sa hindi pagkakatugma ng hand signal sa pagitan ng crane operator at tripulante, pati na rin sa pagdadala ng malalaking kargamento na maaaring humarang sa paningin habang naglalakad. Kapag naghahanda para sa paglalayag o pangingisda, mag-ingat dahil may panganib ng aksidente sa dagat tulad ng pagkahulog dahil sa alon, fishing gear o nakausling bahagi ng barko habang kumikilo sa loob o pagkahulog sa dagat dulot ng banggaan, pagkapinsala o paglubog ng mga barko. Kapag nangingisda, mag-ingat dahil may panganib na maipit ang katawan sa lubid habang iniikot ang winch o capstan sa paghila o matamaan ng stretcher o lubid o mahulog sa deck o mabangga sa istruktura ng barko. Kapag pinoproseso at inaayos ang huling isda, mag-ingat dahil may panganib na matusok ng palikpik, madulas at mahulog sa deck dahil sa tubig dagat at uhog ng isda o mahulog sa fish storage habang inaayos ang mga huli. Kapag naghahanda para sa pagpasok sa daungan at pagdiskarga, may panganib ng mga aksidente tulad ng pagkadulas o pagbagsak dahil sa hindi maayos na gamit pangisda at huli, pati na rin ng pasa at bali ng buto dahil sa kawalan ng ligtas na daanan. Kapag nagbababa ng huli, mag-ingat dahil may panganib ng pagkahulog mula sa deck o fish hold o matamaan ng huli habang inililipat gamit ang conveyor o mano-manong pagbuhat. Maaari ring magkaroon ng mga sakit sa kasukasuan at kalamnan dahil sa paulit-ulit na paggawa. Ngayon, alamin natin ang mga halimbawa ng aksidente sa kaligtasan. Ang mga halimbawa ng aksidente ay tulad ng pagkaipit, pagkahampas, pagkadulas, pagkahulog, pagbangga at iba pang insidente. Ang aksidente sa pagkaipit ay isang seryosong insidente na maaaring humantong sa kamatayan o malubhang pinsala. Sa lambat palambo, ang mga aksidente sa pag-ipit ay maaaring mangyari kapag ang katawan ay naiipit sa winch kasama ng mga lubid habang nagaangat ng lambat, kapag ang katawan ay naiipit sa belt ng generator habang nagsasagawa ng pagpapanatili ng barko, o kapag ang katawan ay naiipit sa mga gamit pangisda at lubid habang nangingisda. Dahil dito, kailangang sundin ang pangkalahatang mga patakaran sa ligtas na pagtatrabaho, mga patakaran sa ligtas na pagtatrabaho gamit ang lubid, at mga patakaran sa ligtas na operasyon ng mga makinang pangisda. Sa pangingisda gamit ang lambat o gill net, maaaring mangyari ang aksidente kung ang mga gamit tulad ng boom, tali ng angkla, split rope at guard bar na nakakabit sa gilid ng barko ay masira habang hinihila ang lambat na maaaring tumama sa mga manggagawa. Gayun din, habang inihuhulog ang lambat, maaaring magkaroon ng buhol na nagdudulot ng matinding tensyon na maaaring magpaikot o magpabalik ng lambat at tumama sa mga manggagawa. Kaya naman, mahalagang sundin ang mga patakaran sa ligtas na pagtatrabaho. Kapag nagsusuot ng tsinelas habang nagdadala ng malalaking bagay, may panganib na matisod sa istruktura ng barko o madulas dahil sa slime ng huli. Kaya't kinakailangang sundin ang pangkalahatang mga panuntunan sa kaligtasan sa trabaho, magsuot ng angkop na kasuotan at panatilihing maayos at malinis ang lugar ng trabaho. Sa pangingisda gamit ang lambat na nakabitin, maaaring mahulog sa dagat kapag napulupot sa lubid na nag-uugnay sa mga gamit pangisda.
Maaari ring mahulog mula sa hagdan o railing habang sumasakay o bumababa ng barko at habang nagsasagawa ng pagkukumpuni. Bukod dito, madalas na nangyayari ang mga aksidenteng pagbagsak sa bukas na imbakan ng huli habang nangingisda. Kaya, tiyaking sundin ang mga patakaran sa kaligtasan at gawing bahagi ng pang-araw-araw na gawain ang pagsusuot ng personal na kagamitang pangkaligtasan. Kapag nangingisda gamit ang lambat o gillnet, maaaring yumanig ang bangka at bumangga sa railing, istruktura o winch o maaaring tamaan ng angkla gamit pangisda o lubid habang naghahagis o naghahangon ng lambat. Kaya naman, kailangang sundin ang mga patakaran sa kaligtasan tulad ng pagsusuot ng personal na kagamitang pangkaligtasan. Isa sa mga ibang kaso ng aksidente ay ang kakulangan ng oxygen at pagkakasuffocate. Kapag kailangang magsagawa ng pagsisid upang alisin ang lambat na naipit sa propeller, kinakailangang magsagawa ng paunang pagsasanay at magtakda ng sistema ng komunikasyon gamit ang lifeline. Ngayon ay natutunan na natin ang tungkol sa pangingisda gamit ang lambat na gillnet. Ngayon, titingnan natin ang mga panganib sa proseso ng pangingisda gamit ang stownets at ang mga kaso ng aksidente sa kaligtasan. Ang proseso ng pangingisda gamit ang stownet ay may kabuuang 7 hakbang na tulad ng mga sumusunod. Sa pag-aayos ng barko, may panganib na madapa sa hindi maayos na pagkakaayos ng deck, maaksidente o matamaan habang nagtatrabaho gamit ang crane at maaari ring maaksidente o matamaan sa paggamit ng mga dekuryenteng kagamitan dulot ng maling pamamaraan o kapabayaan. Habang nagsasagawa ng trabaho sa pagpapakarga ng mga kagamitan, may panganib ng pagkakabit sa mga hoist o iba pang mga kagamitan o pagiging tamaan ng mga kable. Sa proseso ng pagpapakarga ng mga supply, may panganib ng hindi pagkakaroon ng malinaw na pananaw o kakulangan sa komunikasyon na maaaring magresulta sa pagtama ng mga bagay o pagkatalisod. Sa pagpapalabas at paghahanda para sa pangingisda, mag-ingat sa mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkadulas o pagkalunod habang naglalakad sa mga railing ng barko o tumatalon mula sa lupa patungo sa barko. Sa panahon ng pangingisda, maaaring matamaan o maipit ng lambat ang manggagawa at mahulog sa tubig habang nagtatapon ng lambat. Kapag nag-aayos ng mabibigat na kagamitan tulad ng angkla, may panganib na matamaan, maipit o matabunan. Gayon din sa paggamit ng roller para sa paghila ng lubid, maaaring maipit o matamaan. Sa paggamit ng winch, may panganib ng pagkakaipit o pagkadulas, kaya kailangang mag-ingat. Kapag pinoproseso at inaayos ang mga huli, may panganib ng pagkadulas sa deck, matusok ng tinik ng isda o matamaan ng mga kahon. Bukod dito, kapag naglalagay ng mga huli sa fish hold, maaaring mahulog ang mga kahon at tumama sa mga manggagawa, kaya kinakailangang mag-ingat. Mag-ingat sa pagbubuhat at pagdadala ng mga karga, dahil maaaring madapa o matumba dahil sa sobrang bigat at laki ng dala, hindi maayos na sahig ng barko at mga nakausling bagay. Gayon din, mag-ingat upang hindi mahulog o matisod kapag tumatalon papunta sa lupa. Kapag nagbababa ng huli, maaaring mahulog ang isda mula sa conveyor at tumama sa mga manggagawa. Sa proseso ng pagkakarga ng mga huli sa sasakyan, may panganib na pagkahulog o pagbagsak mula sa sasakyan. Ngayon, titingnan natin ang mga kaso ng aksidente sa kaligtasan na maaaring mangyari sa proseso ng pangingisda gamit ang stownet. May mga kaso ng aksidente tulad ng pagkalaglag, pagkalubog sa tubig, pagkaipit, pagtumba, pagkahampas at pagkabangga. May mga kaso kung saan ang isang tao ay malubhang nasugatan dahil sa pagtalon sa deck upang mabilis na sumakay sa barko o nahulog sa isang bukas na fish hatch habang nagtatrabaho sa paghahagis ng lambat. Sundin ang mga patakaran sa kaligtasan sa pagsakay at pagbaba ng barko at mag-ingat sa pagkahulog sa fish hatch. Ang aksidente sa pagkahulog sa tubig ay maaaring mangyari kapag ang paa ay napadikit sa lambat, nawalan ng balanse at nahulog sa dagat na maaaring magdulot ng pagkawala. Maaari rin itong mangyari kapag ang binti ay napulupot sa lifeline habang naghahagis ng lambat.
kaya't kinakailangang sumunod sa mga patakaran sa kaligtasan at magsuot ng life jacket. Ang aksidente ng pagkakaipit ay isang seryosong insidente na maaaring magdulot ng kamatayan o matinding pinsala. Maaaring maipit ang kamay sa winch na walang guardrail o maaaring maputol ang daliri kapag naipit sa pagitan ng angkla at ng mounting bracket. Kaya naman, kailangang sundin ng mahigpit ang mga panuntunan sa ligtas na pagtatrabaho. Ang aksidente sa pagkadapa ay nangyayari kapag ang isang manggagawa sa pangingisda ay nadulas o natapilok sa mga gamit pangingisda. May mga kaso kung saan ang isang tripulante na nakasuot ng tsinelas ay nadapa at nabalian ng buto o habang hinihila ang lambat, nadulas ang kanyang paa sa lambat at natumba na nagdulot ng pinsala sa kanyang tuhod, dibdib at balikat. Ang aksidente sa pagkakatama ay kinabibilangan ng insidente kung saan naputol ang lubid na nakakabit sa pulley na naging sanhi ng pagbagsak nito at pagtama sa ulo. Pati na rin ang kaso kung saan ang wire rope na mahigpit na nakapalupot sa side drum ay biglang lumuwag at tumama sa mukha at balikat ng operator. Habang inililipat gamit ang isang kamay ang nakabukas na electric grinder, isang tripulante ang aksidenteng bumangga sa nakausling bahagi ng barko na naging sanhi ng pagkasugat ng kabilang kamay gamit ang grinder. Mayroon ding insidente kung saan isang tripulante ang nagmamadaling maglipat ng fish box, ngunit nabangga ito sa ibang kahon na nagresulta ng pagkabali ng daliri. Ngayon, titingnan natin ang pangisdaan gamit ang lambat sa malapit na pampang. Ang proseso ng pangingisda gamit ang lambat sa malapit sa pangpang ay binubuo ng 7 yugto tulad ng sumusunod. Kapag nagsasagawa ng pagpapanatili ng barko, kailangang mag-ingat sa panganib ng pagtagilid habang inaalis o ini-install ang bingwit na frame. Bukod dito, may posibilidad na tamaan o mabangga sa mga istruktura at maaari ring madulas o matisod dahil sa mga materyales sa pagkumpuni. Kapag naghahanda para sa pangingisda, mag-ingat upang hindi madulas o mahulog sa pagitan ng pantalan at barko habang sumasakay o bumababa. Siguraduhin hindi matapakan ang mga lubid sa deck upang maiwasan ang pagkakadapa at mag-ingat sa posibilidad ng pagkakabangga sa derrick boom. Sa proseso ng pag-alis at paghahanda sa pangingisda, kailangang mag-ingat dahil maaaring madulas sa madulas na deck o matisod sa mga lubid at gamit pangisda habang gumagalaw sa loob ng barko. Maaari ring mangyari ang banggaan o pagkakabangga ng mga barko dahil sa alon, pati na rin ang aksidenteng pagkahulog sa dagat, kaya't kinakailangang maging maingat. Sa panahon ng pangingisda, maaaring tumama sa katawan ang frame ng lambat dahil sa paggalaw ng barko o maaaring masira at matanggal ang suporta ng lubid na maaaring magdulot ng pinsala. Mayroon ding panganib na maipit ang bahagi ng katawan sa mga kagamitan sa pangingisda. Sa pagproseso at pag-aayos ng huli, may panganib na madulas sa madulas at basang sahig ng barko dahil sa tubig, dagat, isda at kanilang uhog. Maaari ring magkaroon ng aksidente kapag nagbubuhat ng sobrang bigat na maaaring humantong sa pagkadulas, pagbagsak o pagkahulog sa imbakan ng isda. Mag-ingat at sundin ang mga tamang hakbang sa kaligtasan. Sa paghahanda para sa pagpasok sa daungan at pagdiskarga, may panganib na banggaan ng barko, pagkadulas sa deck at pagbangga sa istruktura ng barko. Kapag nagbababa ng huli sa operasyon ng lambat, may panganib na pagkahulog mula sa deck, pagkakaipit o matamaan ng lambat, o pagkahulog sa pagitan ng mga pantalan, pagkahulog sa tubig. Mag-ingat din dahil may panganib ng sakit sa kalamnan at buto-buto dulot ng pag-uulit na trabahong manual. Ngayon, titingnan natin ang mga kaso ng mga aksidente na maaaring mangyari sa pangingisda gamit ang lambat sa malapit na pangpang. Ang 6 na uri ng aksidente ay pagkakaipit, pagtama, pagkadulas, pagkahulog, pagkabangga at iba pang mga kaso. Ang
Ang pagkakaipit na aksidente ay isang napakadelikadong insidente na maaaring magdulot ng matinding pinsala o maging pagkamatay. Sa pangisdaang gamit ang lambat, maaaring maipit ang kamay o ibang bahagi ng katawan sa makina ng paghila ng lambat kasama ng mga lubid at kagamitan. Maaari ring maipit ang braso o ibang bahagi ng katawan sa side drum habang nagtatrabaho. Bukod dito, may panganib din ng pagkakaipit sa mga lubid o kagamitan habang nasa operasyon. Mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran sa kaligtasan upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Sa offshore fishing gamit ang fixed nets, maaaring mangyari ang mga aksidente tulad ng pagkakalas ng suporta o pagkasira ng shackles na ginagamit bilang locking hooks na maaaring magdulot ng pinsala kapag tinamaan ng nalaglag na suporta. Bukod dito, mag-ingat sa iba't ibang lubid na ginagamit para sa pag-aayos ng mga fishing gear tulad ng derrick boom, pati na rin sa drag ropes. Kapag naguhulog ng lambat, maaaring tumalbog ang lambat at tumama sa mga kagamitan sa pangingisda, kaya laging mag-ingat. Maraming insidente ng pagkatumba ang nangyayari sa panahon ng paghuhulog o pag-aangat ng lambat dahil sa pag-alo ng lambat sa derrick boom. Maaari ring matisod at matumba dahil sa mga lubid, kasangkapan o iba pang kagamitan sa barko. Bukod dito, sa panahon ng pagpoproseso ng mga nahuling isda, madalas na madulas ang mga tripulante dahil sa tubig dagat o mga isdang nakakalat sa sahig. Mag-ingat at tiyaking panatilihing malinis at ligtas ang lugar ng trabaho upang maiwasan ang mga aksidente. Maaaring mangyari ang mga aksidente sa pagkahulog kapag tumama ka sa frame ng lambat o mahulog sa dagat matapos masangkot sa mga lubid na may kaugnayan sa mga gamit sa pangingisda. Maaari rin itong mangyari kapag tumalon ka sa deck habang sumasakay o bumababa ng barko o kung masangkot ka sa mga gamit sa pangingisda habang naghahagis o umihilan ng lambat, kaya dapat mag-ingat. Sa panahon ng pangingisda sa maalo na dagat, madalas mangyari ang mga insidente ng pagkabangga sa rehas, mga istruktura, winch at mga lubid dahil sa pag-alo ng barko. Bukod dito, sa panahon ng pagsasaayos ng mga kagamitan, maaaring matamaan ng side drum o iba pang bahagi ng barko dahil sa paggalaw ng sasakyang pandagat. Maaaring mangyari ang mga aksidente ng electric shock. Mag-ingat dahil may mga insidente kung saan nawalan ng malay ang mga manggagawa dahil sa maliliit na sunog at electric shock habang nagsasagawa ng welding at pag-aayos ng iba't ibang sirang bahagi sa panahon ng pangingisda. Natapos na nating talakayin ang mga paraan ng pag-iwas sa mga aksidente sa pangingisda sa barko. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga paraan ng pag-iwas sa mga aksidente sa mga pangunahing gawain sa pangingisda sa aquaculture. Ang kasalukuyang kalagayan ng mga aksidente sa pagsasaka ng isda ay nagpapakita na ang 5 taon na ipon na rate ng aksidente ay 3.12%, nakatumbas ng 0.76 na aksidente, rate ng aksidente sa buong industriya ng pangingisda 4.12%. Ang rate ng mortalidad ay 0.037%, na 0.3 ng rate ng mortalidad sa buong industriya ng pangingisda na 0.14%. Gayunpaman, ang mga ito ay mga 5 beses na mas mataas kaysa sa average accident rate sa buong industriya na 0.63% at mga 3.4 beses na mas mataas kaysa sa rate ng mortalidad ng buong industriya na 0.011%. Kapag tiningnan ang kasalukuyang kalagayan ng mga aksidente sa bawat uri ng pagsasaka ng isda, ang mga aksidente sa pagsasaka ng algae ay karaniwang nangyayari sa 2 yugto habang nagsasagawa ng operasyon at habang naghahanda para sa paglabas. Ang pinakakaraniwang uri ng aksidente ay pagkatumba, pagkakasabit at pagkakasanggi. Susunod, ang mga aksidente sa pagsasaka ng isda sa marine cage ay karaniwang nangyayari sa mga sumusunod na proseso: pagpapanatili ng pasilidad, paglipat at pagbibigay ng pagkain. Ang pinakakaraniwang uri ng aksidente ay pagkakasabit, pagkatumba at pagkakasanggi. Panghuli, ang mga aksidente sa pagsasaka ng isda sa lupa ay pinakamaraming nangyayari sa mga proseso at paghahalo ng pagkain at pag-aayos ng fish farm. Ang pinakakaraniwang uri ng aksidente ay pagkakasabit,
pagkatumba, at electric shock. Ang mga pangunahing uri ng aksidente sa aquaculture kabilang ang seaweed farming, pagsasaka sa marine cage, at land-based fish farming ay ang mga sumusunod. Pagkakaipit, pagkakahampas, pagkatumba, pagkahulog, pagkabangga, mga karamdaman sa kasukasuan at buto, at iba pang 6 na uri ng aksidente ang pinakamaraming nangyayari. Gayon din, ang mga panganib sa bawat uri ng pagsasaka ng isda ay iba-iba, tulad ng kalikasan, lugar ng trabaho, at pamamahala ng mga sasakyan, pasilidad at kagamitan. Subalit, ang mga panganib na maaaring malampasan ng bawat isa, tulad ng kakulangan sa pagsasanay sa kaligtasan, kapabayaan ng tao, hindi pagsusuot ng mga proteksyon na kagamitan, at hindi wastong pamamahala ng pagod, ay mga bagay na kailangang maagapan at pamahalaan ng bawat isa sa kanilang sarili. Ngayon, simulan natin ang masusing pagtalakay ng mga panganib sa bawat yugto ng operasyon at mga kaso ng aksidente sa iba't ibang uri ng pagsasaka ng isda. Sa pag-aaral ng mga panganib na maaaring mangyari sa bawat yugto ng operasyon sa pagsasaka ng algae, pati na rin ang mga posibleng aksidente sa kaligtasan, magkakaroon tayo ng mas maagang paghahanda at mas magandang pagkakataon na maiwasan ang mga ito. Ang proseso ng operasyon sa pagsasaka ng seaweed ay binubuo ng 7 yugto na ang mga sumusunod. Kapag nagsasagawa ng pagsasaayos ng barko, may mga panganib na dulot ng mga alon na may malaking alon, madulas na deck at mga nakabitin na bahagi. Maaaring magdulot ito ng pagkahulog. Gayon din, kapag hindi pamilyar sa tamang paggamit ng mga dekuryenteng kagamitan tulad ng grinder o drill, may panganib na matamaan ng umiikot na talim o malagay sa panganib dahil sa pagkakasira ng mga kagamitan tulad ng martilyo. Kapag naghahanda para sa pag-alis, may mga panganib na dulot na hindi pagkakaroon ng tamang daanan tulad ng pagtalon o pagdaan sa pamamagitan ng plank, pati na rin ang mga panganib na dulot ng sobrang bigat na binubuhat. Mayroon ding peligro ng pagkahulog o pagkabangga, dulot ng mga hindi inayos na bagay sa deck na maaaring magdulot ng mga aksidente. Sa proseso ng pag-alis at paghahanda para sa operasyon, may mga panganib tulad ng pagkahulog habang naglalakad dahil sa alon o mga nakabitin na bahagi sa loob ng barko. Mayroon ding panganib ng banggaan ng mga barko sa makitid na mga lugar ng pagsasaka o pagkahulog sa dagat dahil sa pag-ikot ng bangka. Mayroon ding panganib ng pagkahulog sa tubig habang nagsasagawa ng mga operasyon tulad ng pagbubukas ng mga aparato o pag-aayos ng kagamitan. Sa panahon ng pagkuha ng mga algae, may panganib ng pagkakapit o pagkakagulo ng ilang bahagi ng katawan sa pag-ikot ng rope o rope system, tulad ng kapag ang rope ay napagsama sa side drum. Kailangan ng labis na pag-iingat upang maiwasan ang mga insidenteng ito. Mayroon ding panganib ng pagkahulog o pagkabangga sa madulas na deck dulot ng alat ng dagat at uhog ng algae, kaya't dapat maging maingat sa mga ganitong sitwasyon. Kapag naglalagay ng mga seaweed sa barko, may panganib ng pagkahulog sa madulas na deck. Dapat ding mag-ingat sa matinding pag-uga ng katawan ng barko habang naglalagay ng mga algae at tiyakin na tama ang pagkakaload upang maiwasan ang mga problema. Sa panahon ng pagpasok at paghahanda ng pag-aalis ng kargamento, dapat mag-ingat dahil maaaring magdulot ng aksidente tulad ng pagkahulog o pagkatalisod sa deck dahil sa hindi maayos na pagkakaayos ng mga algae at kakulangan ng mga ligtas na daanan.
Sa proseso ng paghahatid ng mga algae sa lupa, may panganib ng madulas na deck at pagkatumba o pagbagsak sa tubig, kaya't mag-ingat. Kapag gumagamit ng crane, may panganib na malaglag ang toneladang bag na may algae, kaya't huwag pumasok sa loob ng working radius. Gayun din, upang maiwasan ang pinsala sa paulit-ulit na mano-manong trabaho, tiyaking sundin ang mga alituntunin sa kaligtasan. Ngayon, titingnan natin ang mga kaso ng aksidente. May 5 uri ng aksidente. Ito ay ang pagkakaipit, pagkakahampas, pagtapilok, pagkahulog at pagbangga. Ang aksidente sa pagkakaipit ay isang seryosong insidente na maaaring magdulot ng kamatayan o matinding pinsala. Upang maiwasan ang pagkakaipit ng mga daliri sa makina ng pag-aani ng seaweed o sa mga bahagi ng makina habang nagsasagawa ng maintenance, kailangang pag-aralan at maunawaan ng mabuti ang tamang paggamit at operasyon ng makina. Dapat ding magsuot ng damit na hindi maluwag upang maiwasan ang pagkakahila sa makina at tiyakin na alam ang lokasyon ng emergency stop button bago simulan ang trabaho. Mahigpit na sundin ang mga panuntunan sa kaligtasan upang maiwasan ang ganitong uri ng aksidente. Upang maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng mataas na tensyon sa mga lubid habang nangunguhan ng seaweed o sa pagputok ng tali ng barko sa oras ng pag-alis, kailangang regular na suriin at ayusin ang mga lubid na may mataas na tensyon at sundin ang mga patakaran sa ligtas na paggamit ng tali sa trabaho. Ang biglaang pag-alon ng barko o ang pagdulas dahil sa tubig dagat at malagkit na likido mula sa mga damong dagat habang nanguhuli ay ilan sa mga pangunahing dahilan ng aksidente sa pagkadulas at pagbagsak. Maaari ring matapilok sa mga lubid habang nangongolekta ng damong dagat. Ito ang pinakakaraniwang uri ng aksidente at kapag nangyari ito, may panganib na mahulog sa labas ng bangka o tumama sa ibang bagay na maaaring magdulot ng pangalawang pinsala. Upang maiwasan ang mga aksidente sa pagkahulog, tulad ng pagtama sa mga pasilidad habang nagtatrabaho, pagkahulog sa dagat dahil sa alon, o pagbagsak mula sa mataas na lugar, kinakailangang magsuot ng personal na kagamitang pangkaligtasan at sundin ang mga alituntunin sa kaligtasan. Kapag ang katawan ng barko ay umuuga, ang sahig ng deck ay madulas o kapag mabilis na kumikilos ng hindi tinitingnan ang dinaraanan, maaaring mangyari ang aksidente ng pagbabangga. Upang maiwasan ito, mahalagang gawing nakagawian ang pagsusuot ng personal na kagamitang pangkaligtasan at palaging suriin ang mga panganib sa paligid. Hanggang dito, ating tinalakay ang tungkol sa aquaculture ng seaweed. Ngayon, tingnan natin ng mas detalyado ang pagsasaka sa marine cage sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga panganib at posibleng kaso ng aksidente sa kaligtasan. Makakalikha tayo ng isang mas ligtas na lugar ng trabaho. Ang proseso ng operasyon sa pagsasaka sa marine cage ay binubuo ng kabuuang 7 yugto tulad ng sumusunod. Sa proseso ng paglipat gamit ang barkong pangkelot sa pagitan ng mga pasilidad sa lupa at dagat, maaaring matumba sa kubyerta dahil sa pag-uga ng barko, madulas sa sahig o matisod sa nakausling bahagi. Bukod dito, may panganib na matamaan dahil sa hindi maayos ng pagkakasalanlan ng mga sako ng pagkain ng isda. Sa proseso ng pag-install ng kulungan sa dagat, maaaring matumba o mahulog sa tubig dahil sa paggamit ng mga kagamitan tulad ng crane at panghugas, pati na rin ang mga pagkakamali sa senyas ng trabaho. Mayroon ding panganib ng pagbangga o pagkasaktan dahil sa kapabayaan sa paghawak ng mga lubid at kagamitan sa pag-angat. Sa panahon ng pagpapanatili at pagkukumpuni ng kulungan sa laot, maaaring tamaan ng mga bahagi ng kagamitan habang nag-aayos ng lambat dahil sa alon, hampas ng tubig o nakausling bagay. May panganib din ng pagkadulas o pagkahulog sa daanan
lalo na kung ang mga koneksyon ng kulungan ay hindi matibay na maaaring humantong sa paghulog sa dagat. Kapag naglalagay ng mga binhi para sa aquaculture, may mataas na panganib ng pagkadulas at pagbagsak dahil sa pag-alo ng barko ng pamamahala ng palaisdaan at ng kulungan sa dagat dulot ng mga dumadaang sasakyang pandagat. Bukod dito, ang hindi matatag na postura at matagal na pagtatrabaho ay maaaring magdulot ng panganib na pagkahulog sa tubig. Kapag naghahalo at gumagawa ng pakain, dapat mag-ingat dahil may panganib na maipit ang katawan o damit sa makina dahil sa hindi tamang paggamit nito sa proseso ng pagputol at paghahalo ng pagkain. Bukod dito, may panganib din ng pagkakaroon ng sakit sa kalamnan at buto dahil sa paulit-ulit na pagbubuhat ng mabibigat na pakain. Kapag nagbibigay ng pagkain sa palaisdaan, maaaring madapa o mahulog sa tubig habang nagdadala ng mabibigat na lalagyan ng pagkain at gumagamit ng trolley. Bukod dito, ang paulit-ulit na proseso ng pagpapakain ay maaaring magdulot ng mga sakit sa kalamnan at buto, kaya kinakailangang mag-ingat. Sa panahon ng pag-aani at pagpapadala, maaaring madulas o mahulog sa tubig habang kinokolekta ang isda at inililipat ito sa truck ng buhay na isda o barko ng transportasyon. Bukod dito, ang hindi tamang postura sa trabaho o labis na paggamit ng lakas ay maaaring magdulot ng mga sakit sa kalamnan at buto. Natalakay natin ang mga panganib na maaaring mangyari sa sea cage aquaculture at ang mga hakbang sa pag-iwas. Ngayon, titingnan natin ang ilang halimbawa ng mga aksidente sa kaligtasan. Sa sea cage aquaculture, mayroong 6 na uri ng aksidente: pagkakaipit, tinamaan ng bagay, nadapa o nabuwal, nahulog, nabangga at mga sakit sa kalamnan at buto. Ang aksidente ng pagkakaipit ay isang seryosong insidente na maaaring magdulot ng kamatayan o matinding pinsala. Ito ay maaaring mangyari sa proseso ng paghahalo o pagputol ng pakain sa pagitan ng mga koneksyon ng sea cage o habang inilipat o kinakarga ang pakain. Upang maiwasan ito, kinakailangang pag-aralan ng maaga ang tamang paggamit ng kagamitan at sundin ang mga alituntunin sa kaligtasan tulad ng pagsusuot ng damit pangtrabaho na nakadikit sa katawan. Ang aksidente ng pagkakatama ay maaaring mangyari sa panahon ng pag-install o pagpapanatili ng kulungan sa dagat kapag ang isang crane rope o kagamitan ng barko ay tumama, kapag napudol ang lubid at tumama, o kapag bumagsak ang nakasalansan na pakain ng isda. Upang maiwasan ito, siguraduhing magsuot ng helmet at sapatos pangkaligtasan at tiyaking maayos ang pagkakaayos ng pagkakabit ng mga pakain ng isda. Ang aksidente sa pagkatumba ay maaaring mangyari habang gumagalaw sa loob ng barko ng pamamahala ng palaisdaan, sa daanan ng pasilidad ng kulungan o sa lugar ng trabaho. Upang maiwasan ito, huwag gumalaw kapag malakas ang pag-alo ng bangka at pasilidad. Tiyaking malinis ang daanan mula sa mga hadlang at regular na pagsasagawa ng paglilinis. Ang aksidente ng pagbagsak ay maaaring mangyari sa pagitan ng paggalaw mula sa lupa patungo sa pasilidad ng kulungan sa dagat, sa proseso ng paglilipat ng pagkain, sa paglalakad sa loob ng kulungan o habang nagsasagawa ng pag-aayos ng pasilidad. Upang maiwasan ito, iwasan ang paggalaw habang nasa paglalayag, laging magsuot ng life vest at tiyakin ang malinaw na paningin kapag gumagalaw sa loob ng kulungan. Ang aksidente sa pagbabangga ay maaaring mangyari dahil sa paggalaw ng bangka dulot ng masamang panahon o alon mula sa mga dumaraang sasakyang pandagat. Upang maiwasan ito, gawing ugali ang pagsusuot ng personal na kagamitang pangkaligtasan at bigyang pansin ang paglilinis at pagsasaayos ng lugar na trabaho. Ang mga musculoskeletal disorder ay maaaring mangyari kapag ang mabibigat na pagkain ay inilipat, hinalo, o ibinigay ng matagal sa maling postura. Upang maiwasan ito, kinakailangan ang stretching bago at pagkatapos ng trabaho,
pati na rin ang pagsusuot ng mga protector para sa balikat, pulso at likod. Natapos na nating talakayin ang tungkol sa aquaculture gamit ang marine cage. Ngayon, titingnan natin ang pangingisda sa land-based sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga panganib sa bawat proseso ng trabaho, pati na rin ang mga halimbawa ng aksidente at mga paraan ng pag-iwas. May iwasan natin ang mga pinsala, sakit, kapansanan at malalaking aksidente. Ang proseso ng land-based tank aquaculture ay binubuo ng 5 yugto tulad ng sumusunod. Kapag nag-aayos ng fish farm, may mga panganib tulad ng pagkahulog sa loob ng pasilidad, pagkaipit dulot ng pressure ng pag-drain, at pagkakabasag ng kuryente na maaaring magdulot ng pagkakuryente. Mayroon ding panganib mula sa mga luma at sira-sirang kagamitan, mga aparato, at mga kable, kaya't mag-ingat. Sa panahon ng pagpasok ng isda, may panganib na madulas o matumba habang mabilis na lumilipat sa makitid at madulas na pasilyo o kapag nagpapadala ng labis na bigat na maaaring magdulot ng pagkahulog sa pasilyo, pagkabangga sa mga aquarium o pagkalunod, kaya't mag-ingat at huwag magtrabaho ng mag-isa. Sa proseso ng pag-aalaga, may mga panganib tulad ng pagkahulog, pagkabangga at pagkaipit ng mga kagamitan habang inilipat at hinalo ang buhay na pagkain. Mayroon ding panganib ng pagkahulog sa aquarium o pagkakaroon ng mga sakit sa musculoskeletal system habang pinapakain ang mga isda. Sa proseso ng paghahanda para sa pag-aani, may panganib ng pagkahulog o pagkabangga sa mga pasilidad habang nagtatrabaho sa loob ng mga madulas at malamig na aquarium sa mahabang oras ng hindi matatag na posisyon. Mayroon ding panganib ng pagkakabasag ng mga ani o pagkabangga sa mga kahon habang inihahatid ang mga ito sa pasilyo. Sa panahon ng pag-aani, may panganib ng pagkahulog malapit sa aquarium habang inaalis ang mga ani para sa paglo-load. Mayroon ding panganib na mabangga o matamaan ng mga ani habang naglo-load na maaaring magdulot ng pagkahulog pabalik sa aquarium, kaya't mag-ingat. Ngayon, tinalakay natin ang mga panganib na maaaring mangyari sa bawat yugto ng operasyon ng land-based tank aquaculture at ang mga hakbang upang maiwasan ang mga ito. Ngayon, tatalakayin natin isa-isa ang mga kaso ng aksidente at kaligtasan. Mayroong 5 pangunahing uri ng aksidente na karaniwan sa land-based tank aquaculture: pagkaipit, pagkabangga, pagkahulog, pagkadulas, at pagbangga. Tatalakayin natin ang bawat isa ng mas detalyado. Ang mga pagkaipit sa tank-based aquaculture ay may malubhang panganib, kabilang ang pagkamatay o malubhang pinsala. Ang mga halimbawa ng ganitong uri ng aksidente ay maaaring mangyari habang nagsasagawa ng maintenance sa pangunahing drainage system, kung saan maaaring maipit ang katawan ng manggagawa sa mga drain pipe dahil sa pressure ng pag-drain. Gayon din, sa proseso ng pagpasok ng buhay na pagkain sa pellet machine o sa mga pag-aayos ng paghinto ng makina, may panganib na maipit ang katawan ng manggagawa sa makina. Upang maiwasan ito, mahalaga ang pagsunod sa mga safety protocols at habang nagsasagawa ng maintenance sa mga kagamitan, tiyaking naka-off ang power at naka-monitor ang motor na gumagana. Ang pagkabangga na aksidente ay karaniwang nangyayari kapag ang mga walang laman na kahon ng isda ay ibinabalik sa aquarium o kapag ang mga ani ay ipinapasa sa pasilyo. Upang maiwasan ito, ang mga manggagawa sa pasilyo ay kailangang tiyaking alam ang lokasyon ng mga manggagawa sa loob ng aquarium upang maiiwasan ang pagpapabaya sa mga walang laman na kahon o ang pagkahulog ng mga kahon na naglalaman ng mga ani. Mag-ingat na hindi mabangga o mawala ng kontrol sa mga kahon habang ipinapasa ang mga ito. Ang pagkahulog na aksidente ay maaaring mangyari kapag nadulas sa isang madulas na sahig o sa loob ng aquarium, o kapag gumagawa ng hindi matatag na kilos
tulad ng pag-aangat ng mga isda sa isang madulas na aquarium. Nangyayari rin ito kapag mabilis na inaalis ang mga ani. Upang maiwasan ito, mahalaga ang regular na paglilinis ng mga pasilidad, pagtanggal ng mga basang lugar at mga hadlang, at paggamit ng mga kagamitan na makakaiwas sa pagkadulas. Ang mga aksidente ng pagbagsak ay maaaring mangyari sa halos lahat ng gawain tulad ng maintenance ng pasilidad ng aquarium, pagpapakain ng isda, pagpasok ng isda, at paghahanda para sa pag-aani. May panganib na mahulog sa loob ng aquarium kapag isinisagawa ang mga gawain ito. Kaya't bago magsimula ng trabaho, mahalaga na tiyakin ang kaligtasan at magpatupad ng mga hakbang para maiwasan ang mga aksidenteng ito. Ang mga aksidente ng pagbangga ay maaaring mangyari kapag ang mga ani ay pinapasa mula sa aquarium papunta sa daanan, kapag ang mga bagay ay inilipat sa pasilyo, o habang isinasagawa ang pag-load. Mayroon ding panganib ng pagkabangga kapag ang mga pagkain ay inilalagay o inilipat sa mga makina. Upang mabawasan ang mga aksidenteng ito, mas mainam na dagdagan ang bilang ng mga pagdadala kaysa magdala ng mas mabigat na karga sa bawat pagkakataon. Ngayon, tatalakayin natin ang mga pamamaraan ng first aid o pangunahing lunas sa mga aksidente. Ang mga emergency na maaaring mangyari sa panahon ng trabaho sa pangingisda ay kinabibilangan ng fractures o pagkabali ng buto, hemorrhage o pagdurugo, lacerations and puncture wounds o pagputol at mga sugat, at hypothermia o pagkababa ng temperatura ng katawan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagtugon para sa bawat sitwasyon. Ang fractures o pagkabali ng buto ay maaaring mangyari sa halos lahat ng uri ng aksidente kapag ito ay isang open fracture o bukas na bali na may kasamang sugat sa balat. Ang pagkontrol ng pagdurugo ang unang hakbang. Sa isang closed fracture o saradong bali na walang sugat, dapat tingnan ang mga palatandaan ng internal bleeding. Pagkatapos nito, ang apektadong bahagi ay kailangang immobilize o stabilize at huwag hawakan o galawin. Habang iniiwasan ang galaw ng apektadong bahagi, magbigay ng cold compress upang mabawasan ang sakit at tiyakin na ang buong katawan ng pasyente ay nalalapatan ng kumot upang mapanatili ang init ng katawan. Dapat ding mag-fasting o huwag kumain bago dumaan sa operasyon o anesthesia. Ang paggamit ng splint o pambalat ay isang madalas gamitin na paraan sa first aid para sa fractures, kaya't mahalaga na pamilyar ka sa tamang paraan ng paggamit nito upang magamit ito ng tama at epektibo sa mga sitwasyon ng aksidente. Kapag nagkaroon ng pagdurugo, sukatin ang presyo ng dugo, pulse o pulso, paghinga at temperatura ng katawan, at obserbahan ang mga sintomas ng shock. Kung may shock na walang visible na pagdurugo, malaki ang posibilidad na may internal bleeding o panloob na pandurugo. Kaya't kailangang takpan ng kumot ang katawan ng pasyente at i-fast bago agad dalhin sa ospital. Sa lokal na pagdurugo, i-compress ang sugatang bahagi ng katawan ng hindi bababa sa 5 minuto upang makontrol ang pagdurugo at itaas ang sugatang bahagi sa taas ng puso. Kung may pagputol o malubhang pinsala na naglalagay ng buhay sa panganib, gamitin ang tourniquet sa sugat at i-apply ito papunta sa direksyon ng puso at tiyakin na ang pasyente ay makarating sa ospital sa loob ng 2 oras upang matanggap ang karampatang paggamot. Kung may pagputol, agad na itigil ang pagdurugo sa pamamagitan ng pag-apply ng pressure sa sugat. Kung malakas ang pagdurugo, gamitin ang tourniquet. Ang naputol na bahagi ay dapat i-wrap gamit ang saline solution at takpan ng gauze. I-seal ito ng plastic at ilagay sa isang ice pack.
Dapat dalhin agad ang naputol na bahagi sa isang ospital na may kakayahang mag-attach ng mga parte ng katawan sa loob ng 8 oras. Ang pagtusok ay nagdudulot ng mataas na peligro ng impeksyon, kaya't kung ang pinsala ay dulot ng kalawang o maruruming pako, kailangang magpabakuna ng tetanus. Kung ang object na tumusok gaya ng kutsilyo o piraso ng metal ay hindi matanggal, itabi ang bahagi ng katawan gamit ang isang towel o anumang tela at tawagan ang 119 para sa agarang tulong. Sa kaso ng hypothermia, unang suriin ang kondisyon ng paghinga at agad na balutin ang katawan gamit ang isang blanket upang maiwasan ang pagkawala ng init ng katawan. Kung ang biktima ay hindi humihinga, tiyakin na may maayos na daloy ng hangin at agad na magsagawa ng CPR. Kung ang biktima ay may paghinga ngunit nawala ng malay, ilagay siya sa gilid upang hindi maharangan ng dila ang daanan ng hangin. Kung ang biktima ay may malay, ilagay siya sa gilid at bahagyang ibaba lamang ang ulo. Kung ang kondisyon ay seryoso, ilagay ang isang tao na nasa normal na kalagayan sa tabi ng biktima upang magamit ang init ng katawan ng ibang tao. Ang pinakamahalaga kapag may aksidente ay makuha ang propesyonal na medikal na serbisyo, kaya't mahalaga na agad tumawag sa 119, ipaliwanag ang kalagayan ng pasyente at humingi ng tulong. Sa ngayon, natutunan natin ang tungkol sa first aid. Ang pinakamahalagang bagay ay upang malaman ang mga kadahilanan ng panganib ng maaga at maiwasan ang mga aksidente bago mangyari ang isang aksidente. Upang magawa ito, may mga bagay na dapat suriin bago ang mangisda. Ito ang mga pangunahing panuntunan sa kaligtasan para sa pag-iwas sa aksidente. Dapat ay pamilyar ka sa 3 panuntunang pangkaligtasan. Pangkalahatang mga panuntunan sa kaligtasan sa trabaho, mga panuntunan sa kaligtasan sa trabaho sa linya, at mga panuntunan sa kaligtasan sa kagamitan sa pangingisda. Mayroong QR code sa dulo ng video, kaya mangyaring i-download ang mga panuntunan sa kaligtasan. Gayon din, sumangguni tayo sa checklist ng mga panuntunan sa pag-iwas sa aksidente sa kaligtasan at suriin kung ang bawat industriya ng aquaculture ay sumusunod sa mga pag-iingat na kailangang gawin. Mayroon ding checklist sa dulo ng video, kaya mangyaring i-download ito gamit ang QR code. Sa panahon ng pagsasaka ng seaweed, mayroong 10 pag-iingat na dapat gawin kapag naghahanda para sa pag-alis at pagdating sa isang daungan. 13 pag-iingat na dapat gawin kapag nag-aani ng seaweed at 12 pag-iingat na dapat gawin kapag naglapag ng seaweed. Sa pamamagitan ng pagsuri kung ang bawat pag-iingat ay sinusunod, maaari mong suriin kung ang antas ng iyong kaligtasan ay nasa isang napakadelikadong antas, kung kailangan mong maging mas maingat, o kung ikaw ay nagsusumikap para sa kaligtasan. Sa industriya ng pag-aalaga ng isda sa dagat, mayroong 10 mga bagay na dapat isaalang-alang kapag nagpapalakad ng mga barko para sa pamamahala ng mga fish cages. 10 mga bagay na dapat isaalang-alang sa paggawa at paghalo ng pagkain, at 10 mga bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aani at pagpapadala ng isda. Mahalaga na tiyaking nasusuri at nauunawaan ang bawat isa sa mga ito, at kung may mga hindi malinaw na bahagi, kinakailangan na mag-research ng mabuti bago magsimula ng anumang gawain sa industriya ng pangingisda. Sa land-based tank aquaculture, mayroong 10 mga bagay na dapat isaalang-alang kapag nagsasagawa ng maintenance sa fish farm, 10 mga bagay na dapat isaalang-alang sa paggamit ng pellet machine, at 10 mga bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aani at pagpapadala ng isda. Mahalaga na tiyaking hindi mapapalampas ang kahit isang bagay, at lahat ng ito ay nauunawaan at naipapatupad upang matiyak ang kaligtasan sa maintenance, paggamit ng pellet machine, at pagpapadala ng isda. Sa mga industriya ng pangingisda gamit ang mga barko tulad ng paggamit ng coastal traps, lambat sa offshore at gill nets, mayroong mga karaniwang 10 bagay na dapat isaalang-alang sa paghahanda para sa pagpasok at paglabas ng pantalan, 13 bagay na dapat isaalang-alang habang nagsasagawa ng pangingisda,
at 13 bagay na dapat isaalang-alang sa pagbaba ng huli sa daungan. Ang pagsusuot ng personal protective equipment tulad ng helmet, safety boots at life jackets ay isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na kaligtasan at ang tamang paggamit ng mga dekuryenteng makina ay kailangan ding matutunan at ma-practice ng maaga. Sa stone net fishing, mayroong 13 mga bagay na dapat isaalang-alang sa paghahanda para sa pagpasok at paglabas ng pantalan, 13 mga bagay na dapat tiyakin bago magsimula ang operasyon ng mga pangingisda equipment at 12 mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagbaba ng huli sa daungan. Ang bawat isa sa mga patakarang ito ay nakalista sa isang checklist at mahalaga na tiyakin na nasusunod ang mga ito upang makamit ang ligtas at maayos na pangingisda. Kung maagang alam natin ang mga karaniwang panganib na maaaring mangyari, maaari nating paghahandaan ang mga ito upang maiwasan ang paulit-ulit na aksidente. Dapat nating suriin ang ating sarili upang maiwasan ang mga aksidente na dulot ng kapabayaan at patuloy na magsikap para sa kaligtasan.